nagbibigay ng kagalakan sa paglilingkod at pagsunod sa iyong kalooban, ngayon at magpakailanman. Pagsinta mo sa sanlibutan ay nagbunga ng dakilang katubusan sa kasalanan at pagkukulang ng bawat isa. Nang ibinigay mo ang bugtong mong anak, sasabihin ko sa iyo, O Diyos at aking Panginoon, ang lahat ng aking nadarama. Bukong pasasalamat at pagsamba ay iaalay ko, aking Ama. Ang pagsinta mo sa sanlibutan ay nagbunga ng dakilang katubusan sa kasalanan na pagkukulang ng bawat isa. Nang ibinigay mo ang bugtong mong anak ko, sasabihin ko sa iyo, O Diyos at aking Panginoon, ang lahat ng aking nadarama. Pasasalamat at pagsamba ay iaalay ko, aking Ama. Wala nang makapapantay sa dakila mong pag-ibig, pagkat si Kristo ay namatay para sa akin. Sasabihin ko sa iyo, O Diyos at aking Panginoon, ang lahat ng aking nadarama. Pasasalamat at pagsamba ay iaalay ko, aking Ama. Sasabihin ko sa iyo, O Diyos at aking Panginoon, ang lahat ng aking nadarama. Pasasalamat at pagsamba ay iaalay ko, aking Ama. Taglay niyan, pasan-pasan, mabigat na krus na siyang ating kasalanan. Naaalala mo ba?
tatak sa lupa, kasama ng pawis na dumadaloy sa kanyang mukha. Naaalala mo ba kung ating iisipin, sino ba tayo sa kanyang paningin at sa kanyang buong pagmamahal? Kasalanan natin inangkin, dapat lang natin siyang sambahin. Ang kanyang pangalan ay pupurihin, dahil siya ang unang nagbigay ng buhay upang tayo'y maging matalimahin. Sabay-sabay itaas natin ang ating kamay pang siya'y luwalhatiin, umawit ng may pagpupuri at kagalakan kay Jesus na ating Hari. Na 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 na, naaalala mo ba? Na 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 na, naaalala mo ba? Na 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 na. Kung ating iisipin, sino ba tayo sa kanyang paningin at sa kanyang buong pagmamahal? Kasalanan natin inangkin, dapat lang natin siyang sambahin. Ang kanyang pangalan ay pupurihin, dahil siya ang unang nagbigay ng buhay upang tayo'y maging matalimahin. Sabay-sabay itaas natin ang ating kamay upang siya'y luwalhatiin, umawit ng may pagpupuri at kagalakan kay Jesus na ating Hari. Na 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 na, naaalala mo ba? Na 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 na, naaalala mo ba? Jesus na ating Hari.
We are sinners, and let us come before Him. Make this day a meaningful one as we watch the live streaming of the Lenten special of Savior's Link. Get connected. Be blessed. Be saved. Have a blessed Holy Week ahead. Be blessed and stay tuned. Savior's Link Lenten Special. Welcome to Savior's Link. Good evening, Brother Anthony, at sa inyo po na aming mga manonood. Maaaring tayo ay maraming pinagkakaabalahan, ngunit mabuting bagay na sa ating mga buhay ay may salita ng Diyos tayo na napapakinggan upang maging malago ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. Good evening po sa inyong lahat at good evening sa iyo, Sister Cristel. Kagalakan po namin na kayo ay mapaglingkuran ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating programa. Dahil tunay na ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ngayong gabi sa ating Lenten Special Edition ng ating programa, ay sama-sama po tayong sumubaybay upang tayo lubos na pagpalain at palakasin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And this is Savior's Link. Savior's Link Lenten Special. Sa landas ng pagturusa doon sa Jerusalem, mga tao'y nagtunguan, naghintay nang mapagmasdan nilang si Kristo'y hinatulang mamatay. Duguan mayroong latayang buo niyang katawan, at sa ulo'y may korona ng tinig, at sa bawat hakbang niya'y paghamak ng mundo'y maririnig. Sa landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan niya pagkat pinili niya tayo. Sa landas ng pagturusaan, laan sa Kalbaryo. Sa landas ng pagturusan doon sa Jerusalem, mga tao'y nagtunguan, naghintay nang mapagmasdan nilang si Kristo'y hinatulang mamatay. Duguan at mayroong latayang buo niyang katawan, at sa ulo'y may korona ng tinig, at sa bawat hakbang niya'y paghamak ng mundo'y maririnig. Sa landas ng pagturusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan niya pagkat pinili niya tayo. Sa landas
for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretched treasure. How great the pain of seeing lost, the Father turned His face away, as wounds which mother chosen one bring many sons to glory. Oh, behold the man upon the cross, my sin upon His shoulders. Ashamed, I hear my mocking voice call out among the scoffers. It was my sin that held Him there until it was accomplished. His dying breath has brought me life. I know that it is finished. I will not boast in anything, no gifts, no power, no wisdom, but I will boast in Jesus Christ, His death and resurrection. Why should I gain from His reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart: His wounds have paid my ransom. Why should I gain from His reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart: His wounds have paid my ransom. Oh, my ransom.
Lenten season or Holy Week. Ito ang panahon na tayo bilang mga Kristiyano ay inaalala natin ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay kapahayagan at layunin ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ito po ang Lenten Special episode ng ating programa. Samahan po natin minsan pa ang ating program speaker, ang minamahal na Presbyter Dante Abainsa upang sariwain ang pag-ibig at sakripisyo ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin sa paksang ang pag-ibig at pagpapakasakit ng Panginoon para sa sangkatauhan. Savior's Link Lenten Special. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako ang inyong kaibigan at kapatid sa Panginoon, Presbyter Dante Abainsa. Akin po kayong inaanyayahan na gunitain po natin ang pag-ibig at pagpapakasakit ng ating Panginoon para sa ating lahat. Kaibigan, kung ikaw ay isang bilyonaryo at maging pulubi, gaano kahirap ito sa iyo? Kung ikaw ay ipagkaila ng taong malapit sa iyo, o kung ikaw ay bilanggo na walang kasalanan ka namang nagagawa, ano ang mararamdaman mo? Ating pong bulayin ang mga katotohanan ito dito sa ating programang Savior's Link Lenten Season Special Edition. The Word of God preached by the good man of the house is our Savior's Link. Glory to God. Ang ating pong pag-aaralan ngayon, ang pag-ibig at pagpapakasakit ng Panginoon para sa sangkatauhan. Ang ating teksto ay nasa aklat ng 1 Pedro 3, ang talata po ay 18. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Bago pa man siya naparito sa sanlibutan, sa langit ay napakaganda ng kanyang kalagayan. Gaya po ng binanggit sa Aklat ng Gawa 7, talatang 55, ngunit si Esteban, na puspos ng Espiritu Santo, ay tumingala sa langit at nakita niya ang kalwalhatian ng Diyos at si Jesus ay nakatayo sa kanan ng Diyos. Ang Panginoon po ay kasama ng Ama sa langit sa kalwalhatian. Ngunit dahil mahal tayo ng Panginoon, iniwan niya ang maganda at napakataas niyang kalagayan para sa bawat isa sa atin. Kaya, ang pag-ibig at pagpapakasakit ng Panginoon ay hindi lang po sa krus nagpasimula, kundi sa langit, bago siya magkatawang tao, siya'y gumawa na ng isang malaking sakripisyo. Basahin po natin sa Aklat ng Pilipos 2, talatang 6 hanggang 8 sa Mabuting Balita, Biblia. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling katulad ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng makaraniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang Panginoon po, bilang bugtong na anak ng Diyos, siya ay nasaan yung Diyos. Ngunit hinubad niya ito. Hinubad niya ang pagkapantay niya sa Diyos. Iniwan niya ang napakataas at napakaluwalhating kalagayan niya. At nakitulad siya sa mababang kalagayan ng tao. Siya ay ipinanganak sa pasabsaban. Sa pasimula ng kanyang ministeryo,
ginugol niya ang kanyang panahon sa pangangaral ng mabuting balita, nangaral sa ikaliligtas ng mga sumasampalataya. Basahin po natin sa aklat ng Mateo 4, talatang 23 hanggang talatang 24. At nililibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. At lumaganap ang pagkabantog niya sa buong Syria at kanilang dinadala sa kanya ang lahat ng mga may karamdaman at ang mga pinipighati ng sari-saring sakit at pahirap at ang mga inaalihan ng mga demonyo at ang mga himatayin at ang mga lumpo at sila'y pinagagaling niya. Ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga ketungin ay nangalilinis, at ang mga bingi ay nakaririnig, ang mga patay ay ibinabangon, at sa mga dukha ay ipinangangaral ang mabubuting balita. Mateo 11, ang talata ay 5. Ginagawa niya ang lahat ng ito ng buong pag-ibig at hindi naghihintay ng anumang kapalit. Mga kaibigan, mga minamahal, ganyan ang ating Panginoon. Napakaraming mga taong pinagpapala sa pamagitan niya. Lumalaya sila sa mga kahirapan, sakit, at sa maraming bagay. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Ngunit sa kabila ng lahat ng mabuting bagay na ito na ginagawa ng Panginoon, ay may mga naghahangad na siya'y hulihin at siya po ay patayin. Basahin natin yan sa aklat ng Mateo 26, talatang 3 hanggang 4, sa Mabuting Balita, Biblia. Ang mga punong pari at ang mga pinuno ng bayan ay nagkakatipo noon sa palasyo ng pinakapunong pari na si Caifás. Binalak nilang ipadakip si Jesus ng lihim at ipapatay. Basahin po natin in Matthew chapter 26, verses 3 to 4 NIV version. Then the chief priest and the elders of the people assembled in the palace of the high priest, whose name was Caiaphas, and they schemed to arrest Jesus secretly and kill him. Ito ang katotohanan sa buhay ng Panginoon. Siya'y nagkatawang tao, siya'y nagpakumbaba, mga kaibigan, mga minamahal, pinapagaling niya ang mga may karamdaman, ipinapangaral niya ang mabuting balita, ang kaligtasan para sa lahat ng tao. Ngunit may mga naghahangad pa na siya'y dakipin at siya ay patayin. Napakahirap ng kanyang kalagayan. Hindi lamang po yan, mga minamahal, siya'y ipinagkanulupa ni Judas Iscariote. Basahin po natin yan sa aklat ng Mateo 26, 14 hanggang 16 sa Mabuting Balita, Biblia. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong pari. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon di binayaran nila si Judas ng 30 pirasong pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Ipinagpalit ni Judas ang kanyang Panginoon sa material na bagay. At hindi lamang po ito, mga minamahal, mga kaibigan, nang ang Panginoon ay hulihin ng mga kawal, siya'y nag-iisa na nanalangin. Ang kanyang mga alagad ay natutulog. Wala siyang kasama sa mahirap na kalagayang kanyang dinaranas. Sa aklat ng Mateo
26:39 hanggang 40, ating pong damahin ang panalangin ng ating Panginoon. Ito po ang pahayag ng banal na kasulatan. At lumakad siya sa dako paroon, at siya'y nagpatira pa, at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung maaari baga, ay lumagpas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. At lumapit siya sa mga lagad, at sila'y kanyang naratnang nangatutulog. At sinabi kay Pedro, Ano? Hindi kayo maaring makipagpuyat sa akin ng 1 oras? At pagkatapos po siyang dakipin ng mga kawal, nangyari pa na si Apostol Pedro, na kasama niya palagi, ipinagkaila po niya ang ating Panginoon ng 3 ulit. Basahin po natin sa aklat ng Mateo 26:69 hanggang 74. Nakaupo nga si Pedro sa labas ng looban at lumapit sa kanya ang isang alilang babae na nagsasabi, Ikaw man ay kasama ng taga-Galileyang si Jesus. Datapwat siya'y kumaila sa harap nilang lahat na sinasabi, Hindi ko nalalaman ang sinasabi mo. At paglabas niya sa portiko ay nakita siya ng ibang alila at sinabi sa nangaroroon, Ang taong ito ay kasama rin ni Jesus na taga Nazaret. At muling kumailang may sumpa, Hindi ko nakikilala ang tao. At pagkaraan ng sandali ay nagsilapit ang nakatayo roon at kanilang sinabi kay Pedro, Sa katotohanan ikaw man ay isa rin sa kanila, sapagkat ipinakikilala ng iyong pananalita. Nang magkagayoy nagpasimula siyang manungayaw at manumpa, Hindi ko nakikilala ang tao. Pagdakay, tumilaok ang manok. Ano ang sabi ni Apostol Pedro? Hindi ko nakikilala ang tao. Kung tayo ang lalagay sa ganitong kalagayan, mga kaibigan, na yung taong malapit sa iyo, sa panahon ng ikaw ay nasa kagipitan, ikaw ay tanggihan at ikaw ay ikaila, napakasakit yun para sa ating kalooban. At hindi lamang po gayon, kundi dahil walang kasalanan ang Panginoon, hinanapan nila ng mga bulaang saksi o false witnesses. Basahin po natin sa aklat ng Mateo 26:59, ang mga pangulong saserdote nga at ang buong Sinadrin ay nagsisihanap ng patotoong kabulaanan laban kay Jesus upang siya'y kanilang maipapatay. Kung may mga taong nagtutulong-tulong, naghahangad na ikaw ay maipapatay at kumuha ng mga false witnesses para sa iyo, kaibigan, ano ang iyong gagawin? Di ba't napakahirap na sa kabila ng ikaw ay gumawa ng maraming mabuting bagay, ay gagawan ka pa ng ganito? Yan ang ginawa nila sa ating Panginoon. At nang ang Panginoon ay mahuli ng mga sundalo, siya'y hinamak. Pinahirapan nila ang Panginoon, naggaya ng pusakal na kriminal. Sa lahat ng paghihirap na ito, ang Panginoon ay nag-iisa. Mula nang ipagkanulo siya ni Judas, nung ikaila siya ni Apostol Pedro, pinagkaisan siya ng mga saserdote. Gumawa sila ng mga maling akusasyon upang siya ay maipako sa krus. Nasaan na ang mga pinakain ng Panginoon? Sa mga panahong ito, nasaan na ang mga pinagaling ng ating Panginoon? Nasaan na ang kanyang mga alagad? Siya'y nag-iisa na nagpapakasakit. Siya'y nag-iisa na nahihirapan sa kanyang kalagayan. Ano po ang ginagawa sa kanya ng mga kawal? Mateo 27, talatang 27 hanggang 31. Nang magkagayoy dinala si Jesus ng mga kawal na gobernador sa pretoryo,
at nagkatipon sa kanya ang buong pulutong. At siya'y kanilang hinubdan at dinamtan siya ng isang balabal na kulay ube. At sila'y nagkamakama ng isang putong na tinik at ipinutong sa kanyang ulo at inilagay sa kanang kamay niya ang isang tambo. At sila'y nagsiluhod sa harap niya at siya'y kanilang nilibak na nagsisipagsabi, "Magalak, hari ng mga Hudyo." At siya'y kanilang niluluraan. At kinuha nila ang tambo at sinaktan siya sa ulo. At nang siya'y kanilang malibak, ay hinubdan nila siya ng balabal at isinuot sa kanya ang kanyang mga damit. At kanilang inilabas siya upang ipako sa krus. Gayon ang kanyang kalagayan. Nag-iisa siya, nililibak ng mga kawal, niluluraan, sinaktan ng tambo sa kanyang ulo. At sa Mateo 27 talatang 41 hanggang 42, ano pa po ang ginawa sa ating Panginoon? Kinutya naman siya ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan, at mga pinuno ng bayan. Sinasabi nila, iniligtas niya ang iba, ngunit ang sarili ay hindi mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus, ay maniniwala na kami sa Kanya. Ganyan ang Kanyang kalagayan, mga minamahal. Ano ang isinukli ng mga tao sa Kanyang napakaraming kabutihan? Siya'y kinutya, siya'y hinamak, siya ay pinahirapan. Sa aklat nga po ng Mateo 27 talatang 44, maging yung dalawang nakapako sa kanyang kaliwa at kanan, ay minumura pa siya. Basahin po natin. At minumura din naman siya ng mga tulisang kasama niyang nangapapako sa krus. Nag-iisa, walang kakampi, walang kasalanan, ngunit nagdurusa at naghihirap ang ating Panginoon. Ngunit mga kaibigan, mga minamahal, sa kabila ng matinding pagpapakasakit, ang panalangin pa rin ng ating Panginoon ay ang kapatawaran para sa lahat ng gumagawa sa Kanya ng mga bagay na masamang ito. Basahin po natin sa aklat ng Lucas 23:34. At sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." At sa pagbabahagi nila ng kanyang mga suot, ay kanilang pinagsapalaranan. Ano ang damdamin ng Panginoon? Patawarin sila sa kabila na ang kanilang ginawang paghamak, pagdusta, pagkutya sa ating Panginoon. Ganyan po kabusilak ang puso ng ating Panginoon. Nakakahanga, purihin ang pangalan ng Diyos. Ang tulisang nakapako sa krus na nakaraan ay nagmura sa Kanya, lumapit sa Panginoon. At ang Diyos nga ay napaka mahabagin at mapagbiyaya. Hindi niya tinanggihan yung isang nakapako sa krus na lumapit sa Kanya. Sa aklat ng Lucas 23:42 hanggang 44, ito po ang nakasaad. At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." At sinabi niya sa kanya, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso." Ganyan kadakila ang pag-ibig ng Panginoon sa ating lahat. Binatan niya ang lahat ng kadustahan, paghamak, sobrang hirap sa krus, hanggang sa kanyang kamatayan dahil mahal niya tayo. Atin pong kilalanin ang pag-ibig at pagpapakasakit ng Panginoon para sa atin. Sumampalataya tayo sa Kanya at magpabautismo upang mahugasan ang ating mga kasalanan. Aklat ng mga Gawa 22:16, "At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka, at ikaw ay magbautismo, at hugasan mo
ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kung sino man po sa inyo ang gustong ipahayag ang pagtanggap sa Panginoon, maaari nyo pong i-text o tawagan ang cellphone number na ngayon ay naka-plus sa screen. Handa po namin kayong paglingkuran. Kami narito, mga kaibigan ninyo sa Panginoon. Purihin ang pangalan ng Diyos. Sa mga pagkakataong ito, sino man po tayo, ano man ang ating kalagayan, ano man ang ating ginagawa, akin po kayong inaanyayahan sa isang panalangin ng pagtanggap. Ama naming Diyos, salamat po at iyong ibinigay ang iyong bugtong na anak para sa amin. Salamat ang aming Panginoon ay nagpakasakit, hinamak, dinusta, pinahirapan, ipinako at namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Ito'y ginawa niya sapagkat mahal niya kami. Kaya po ngayon kaming lahat na nasa programang ito, maging ang mga kaibigan naming nakasubaybay, ay iyo pong abutin ng iyong biyaya. Tulungan mo po kami na aming sampalatayanan ang ginawa ng aming Panginoon, ang kanyang pag-ibig at pagpapakasakit para sa amin. Maraming salamat. Tulungan mo po ngayon ang bawat isa, anuman ang aming kalagayan, lumapit kami at manampalataya at matanggap namin ang biyaya ng pagpapakasakit at pag-ibig ng aming Panginoon. Glory to God. Mga minamahal, sino man po tayo ngayon, mahal tayo ng Diyos. Sundan nyo itong personal na panalangin para sa bawat isa sa inyo. Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking mga gawa na hindi nakalugod sa iyo. Sa mga pagkakataong ito, sinasampalatayanan ko ang aking Panginoon, ang kanyang paghihirap at pagpapakasakit sa krus ng Kalbaryo. Patawarin mo po ako at sa mga pagkakataong ito, ako'y sumasampalataya, handang sumunod sa tipan ng bautismo upang mahugasan ang aking mga kasalanan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Tanggapin mo po ako ngayon. Salamat. Alam ko na ako'y yun ang kinahabagan. At mula ngayon, ang aking buhay at ang aking lakas ay ipaglilingkod ko sa iyo. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Salamat sa inyong pagsama. Patuloy tayong magbulay, magnilay sa panahong ito at ating ilapit ang ating mga sarili sa Panginoon. Purihin ang pangalan ng Diyos. Muli po akong inyong kaibigan at kapatid sa Panginoon, Presbyter Dante Abainsa. The Word of God, preached by the good man of the house, is our Savior's link. Savior's Link Lenten Special. Glory to God! Tunay na makapangyarihan at napakadakila ng pag-ibig ng Panginoon sa atin, sapagkat dinanas niya ang mga hirap at sakit para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. At mabuting bagay lamang na tayo bilang kanyang mga inibig ay tanggapin naman natin ito sa pamamagitan ng ating pagsampalataya, pagsisisi at pagpapahugas ng ating mga kasalanan. Bukas po ang aming programa para sa inyong pagpapasya na pagtanggap sa ating Panginoon. Para po sa inyong mga katanungan, prayer requests, at nais nyo po ng counseling ay maaari po ninyong kontakin ang mga numero na naka-flash sa inyong mga screen. At kung nais nyo naman pong balikan ang mga nakaraang episode ng ating programa, ay maaari po ninyong bisitahin ang YouTube channel ng Savior's Link at i-click nyo na rin po ang subscribe button at notification bell upang maging updated tayo sa mga katotohanan ng salita ng Diyos.
Inaanyayahan po namin kayo na patuloy na sumubaybay at ibahagi po natin sa ating mga kakilala ang ating programa tuwing Sabado sa ganap na 7 ng gabi. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon at sa ngalan po ng ating program speaker, Presbyter Dante Abainsa, I am Sister Cristel Aquino. I am Brother Anthony Tenorio. Get connected, be blessed, be saved. Savior's Link. Happy Rapture and God bless us all. Savior's Link Lenten Special.